Kakagising ko lang talaga. So, mag-i-scan cure na tayo. Scan cure. Actually, medyo okay naman yung skin ko. Yung mga dots, hindi siya pimples eh. Parang rashes siya. Rash. Uy. Oh, I thought that was my sister for a second. Hello. Hey, dude, I get so confused sometimes by people on here. It's like, Ate, sino yun? Sino yun? Nagulat ako, biglang pa. Sino yun? Mag-hello pa ako. Hello? Sino yun? Hindi ako naka-face mask kasi antay nyo lang. Mag-i-scan cure na tayo. Scan cure. Ano bang kailangan ng balat ko ngayon? Since wala na akong pimples. Calming siguro. So, calming pads. Prebiotics. Ayan, kailangan ko ng mga prebiotics. Ayan. Kailangan ko din ng so, madami-dami itong lalagay ko ngayon. Kailangan ko ba lang? Yeah. Sino? Hydro Serum. Lotion. Toner. Pwede yan. Ano ba? Okay. So, ang lalagay ko ngayon is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hi, Gia. So, 10 ang ilalagay kong skincare. Ilalagay muna tayo ng mask. Pero hindi siya mask. Para siyang pads. Wait. Morning. Namumula yung mata ko kasi naligo ako. Pag naliligo ako, yung mata ko namumula talaga. Hey, Gia. Namumula talaga siya. I don't know why. I don't know why. I don't know where. Wala akong taping tomorrow. Pikachu. Pikachu. Anong nipple pad? Uy, bastos. Oh! Oh my God, you kept your promise. Thank you so much, Astrohana, for the eagle. Oh! Oh! Thank you so much. I miss you, you know that. How was your New Year's Eve? How was your New Year's Eve, Astrohana? Lagi din natin sa loob. Are you there, Astrohana?
Then I will put these areas where I need to calm down. Hey, calm down. Asrana, thank you so much. I miss you. I put it here because my pimple. It's not a pimple. It doesn't have any nana like that. I can't see your comment. Did you comment, Ashrahana? Wonder how. Oh, you didn't. Wonder how. I wonder. It's not a pimple. It's like little bumps that is red. But hope hope you had a good holidays. I'm getting lost in chat also when you go through. I had a good holiday naman. Like it's fun. I see people exploding their hands like that. It's very nice, you know. Like people losing fingers because of explosion. It's very nice. It's very nice. Okay. Next up is toner. Hi Skulls. Thank you so much for yesterday. Means a lot to me. Thank you. Tagal na every Friday. Uy, magpa-Friday na kaya. Konting tulog na lang. Ang mutya ng Section E. I wonder how. Skincare na din kayo guys. Sinabi ko sa sarili ko, this year, dapat glowing skin. Clear skin, ganyan. Dapat mag-skincare ako, yan. Pinapanampalataya ako ng pagiging skincare. Parang kulang. Thank you, GK's. Chick Eyes. Jurs, hi Jurs. Yun ang pinaka-close mo sa amon siya ng Section E. Si Daniel. Daniel Ong. Gaganap bilang Mayo. May tinatagong sikreto. Eyebags mo, be. Hindi eyebags yan, Aegosal kasi yan. Diba? Kalmahan mo. Siya kung may eyebags ako, pinaghirapan ko yan, wala ka na dun.
Wonder how, I wonder why. Tapos papatayin ko lang to. Yes, good morning. Kasi kakagising ko lang. Bilhin niyo ako ng bagong relo. Ayusin ko na yung body clock ko. Yesterday I'm on sun, blue sky, and on such a lemon tree. Tapos may moisturizer dito, right? Dry, alam mo, oily yung mukha ko, pero yung balat ko dry. Hindi ko din mag-get sa sarili ko. Bakit ganun naman? Kaya dapat nilalagyan ko ng moisturizer yung katawan ko. Bakit hindi pa ako makapanood ng episode 2 nyo? Kasi hindi pa nilalabas. Ate ko, kalmahan mo. Kumalma ka. Yes, malapit ng Friday. Bukas na yung Friday. Just another lemon tree. Basa pa rin. Ano yung blowers? Uy! May brown out. Hello? Mag-brown out ay. Wonder how. Iangat ko lang yung ano eh. Yung electric fan ko. Hina naman ang electric fan ko eh. Laki ng electric fan mo. Spoiler po sa episode 2. Mama mo spoiler. Panood ka pa. Okay, mag-serum na tayo. Okay. Chuk. Ay! Sayang. Wonder how, I wonder why. This is for calming the skin. Sino tinake mo ka sa audition? Si Nita Gemma po. Yan, pasyapat kami yan. Ay, bago na rin dito sa ano. Dito. Ang bago na rin dito. Magkakaroon ka ba ng highlight moment section? Book 3 pa ako eh. Hindi ko alam kung magkaka-book 3 though. Hindi pa tayo sure. Panalangin nyo. Ako mag-audition sa Viva 1. Ate ko na... Ay, dandan, pasyapat kami. Hindi ko din alam paano mag-audition.
Kumbaga, ano nangyari kasi sa akin, handpick ako ni Viva eh. I gotta figure how to watch your show here. Just type Viva 1. Yeah. It's like Netflix, but here in the Philippines. I think you can, There's also English subtitles, so if you want to watch, you can really watch it. Hi, Princess. Thank you, Princess. Okay, now serum. Uh, 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 uh. This is my moisturizer. How are you today? I just woke up, so I haven't really started my day. I'm starting it now, though. I feel like I'm living in the US. My body clock is not for the Philippines. Time zone. Ilan po piercings mo? 1, 2, 3, 4, 5. Ito nagsarado na 6 dapat. Tapos ito nagsarado na din kasi pinatanggal nila. Tapos di ko na nabalik. 7 sana. Diyos ko, mamula talaga. Ayusin ko pala to. Ay, hindi. Ayos naman yun. Kumusta ang Section E? May iba't iba kami ganap sa buhay. And other really nar. May taping ba? Aga naman ang taping, ganito oras. Wala akong taping. Sila meron. Sila JJ. Sabihin mo kay Robin, magpa-block na siya. Huwag kang desisyon. Kita mo nagtitaping pa kami. Masyado kang desisyon eh. True birthday ko. Happy birthday. Happy birthday, Zayo. Sleep ka na po. Kakagising ko lang, papatulugin mo ako. How many towels do you have? Only one. Hi, Sine. My next taping, hindi ko pa po alam. Harong Millionaire. Thank you, Sine.
Saan ka pupunta na? Bawal mag-skincare kahit nasa bahay lang. Ibig sabihin, kapag di ako alis, hindi ako maliligo, ganyan. Hi, Pearly. Thank you so much for the roses, Casey and Sine. Kuya, kamusta sa keeper? Ba't mo sa akin tinatanong mo ka ba kami magka-live-in? Naman kami live-in, di ba? Skulls, hello. Kaya bakit kagigising mo lang? Walang pakialamanan ng trip. Charot. Hindi ko alam. Nag-puwet kasi ako kanina eh. May nalaman akong laro. Tridor ka daw sa section E, payag ka ba? Tridor mama mo, payag ka. Any advice galing kay Drew? Mama mo. Ano, hindi pa pala ako naglalagay nitong isa. Bilis tumubo ng buhok mo, no? Pero parang pasensya ko lang, mabilis din maubos, ganyan. O, yan. Matangkad po ba si Kurt? Mukha ba ako nagdadala ng medida sa school? Nakalive ba siya? TikTok? Ayan. Tingnan natin to. Hindi ko na alam kung ano nilalagay ko. Basta kapag feeling ko, hindi ko pa nilalagay ko. Daling-dali o Don Romantico? Pusong bato. Kapatid mo po ba si Anger? Hindi po, kapatid ko po yung mama mo. Bango naman ito. After mo siya ng section E, may plano ka pa ba mag-dine? Hindi ko alam eh. Papadaya ko transparent, ganyan. Ba't ang blooming mo today? Kasi naligo ako. Ligo ka din, try mo. Pwede. Yan, kunin kitang ninong ng baby ko. Ay! Ayoko nga magkaanak. Kukunin mo ako ninong. Bibigyan mo pa ako responsibilidad. Uy! Wala na akong pera eh. Paglihian mo na lang ako, te. Huwag mo na ako gawing ninong. Bibigyan mo pa ako responsibilidad eh.
Ano daw? Yan pa sabi kay Kurt kahit talking stage lang. Baka bigwasan ka na pa hindi ka na makapag-talk. Hindi. Ano ba naman yan, te? Ba't ganyan kayo sa live ko? Lakas ng trip nun. Lakas ng trip nyo. Kaya babalik ba ako sa ex ko? Share mo lang. Hindi ko alam. Ba? Kasama ba ako sa relasyon niya? Ba't ako magdedesisyon? Anong feeling kas? Anong feeling mo nakasama mo yung cast ng Muchana Session A? Feeling good like I should? Ganyan ba? Dapat. Oh, kalimutan ko na. Daldal nyo kasi. Ito na. Tama, moisturizer na ako. Tama ba? Yes. Hindi, zero muna pala. Last step daw eh. Pabitin-bitin yung mutya kainis. Ano te, gusto mo araw-araw nilalabas yung episode? E di sa amin ka hindi naawa. E di kami lagi kami, araw-araw kami nagtitaping para sa'yo, ganyan. Nag-adjust kami para sa'yo. Tiko kalmahan mo, ate ko kalmahan mo ah. Di ba namin deserve magpahinga, ate? Okay, lagyan na tayo moisturizer. Hindi pa ako nakakapag-moisturizer, te. Sino pa makakatuloyan ni JJ? Mama mo po. Baka si Tita Gemma tsaka si JJ talaga endgame. Max, di ba yung nag-audition as Mayo? Ano ako, desisyon ako, ganyan. Hindi naman kami pinag-audition sa mga specific roles. General kami nag-audition. Kakalma-kalmahan nyo. Huwag kayo na, na dapat si ganito na lang si ganyan. Ate, mas marunong pa kayo sa director. Di na lang kayo manood. Hindi ka ba naawa kay JJ? Bilang sa sarili ko, oo. Pero kay Drew, hindi. Hindi si JJ kasi, hindi si Drew kasi nung tinulungan siya ni JJ. Naging apologetic si Drew kay JJ. Pero syempre, 'di ba? Ulupong pa rin kami. So, andun pa rin yung slight na pero apologetic siya kay JJ nung tinulungan. Pero habang hindi pa tinutulungan ni JJ si Drew, hindi siya apologetic kay JJ. Paano ka ginawa? Tanong mo sa mama mo. Sino pinakamabango sa mutya? Si Ethan. Alam mo yung nasa highway pa lang siya, nasa set na kami, amoy na mo na siya. Ganun kalala. Parang siya, umuutot siya ng Marc Jacobs sa pabango ganyan. LB. Parang bango ng, ganun, parang ganun siya. Oo nga, legit, kapag nakita nyo sa personal si Ethan, maamoy nyo siya hanggang sa kalye. Parang maamoy mo agad siya. Para siyang walk-in diffuser. Parang ganyan. Bango-bango niya. Sinisingot-singot nga namin si Ethan. Ganun yung singot. So, na ibaba yung bangs ko. Uy. Pero mag-skincare pa ako.
Sino po lagi late sa taping? Mama mo. Hindi ba ako nakapunti? Pinsan niyo po ba sa Kigan? Opo, pinsan ko po si Kigan sa sa Ingron. Ba't parang pagbunot pag binaba? Nung pinanganak ka ba, nagreklamo ba ako? Hindi, di ba? May pag-asa ba kay Robby? Nagtanong ka pa. Oh, tapos iiyak ka. Tapos sabi mo, sama-sama ng ugali ko. Wala akong taping mamaya. Okay, next. Basa pa eh. Nagtatanong lang. Nagtanong ka pa. Kita mong live ko to eh. Naghahanap ka ng iba dito eh. Kutosan kita dyan eh. May GF ba si Robin? Opo, yung mama mo. Morning. Ano ko rin ng mama mo? Fing. Happy birthday, Lindsay. Ano po lip serum nyo? Yung sa Sunny's Face, yung ano yun? Peptide. Nag-subs na ako sa Vivo parang sa'yo, Drew. Mo, isa ka din naghahanap kay kay Kurt tsaka kay kay Robby. Inuuto nyo pa ako eh. Nandito nga kayo sa live, hinahanap nyo iba, di ba? Next na tayo. Cream. Aware siya. Malamang. Ganyan kayo eh. Naghanap kayo ng iba tapos though nababastos naman na kami yung iba. Ako nababastos ako. Siyempre live ko tapos naghanap kayo ng iba. Hangit. Naman ako magagawa. Kayo na yan eh. Hindi ako nagtatampo. Totoo lang. Parang kung gusto nyo sila mag-live, antayin nyo na lang sila mag-live. Huwag na dito kasi kawawa naman yung mga ibang sumusuporta sa akin na gusto akong makausap. Hindi ko sila nakikita kasi ini-spam nyo yung kakahanap nyo kay Kurt tsaka kay Robin. I mean, wala naman ako against kila Kurt tsaka Robin. Mga kaibigan ko yun eh. Pero lang, yung sa mga fans lang. Bigyan nyo kami ng chance para makapag-usap naman kami, makipag-interact kami sa sarili naming mga fans. Yan lang. Kung hanapin nyo sila dito, yung sakto lang, huwag kayong mag-i-spam. Kasi ang hirap, makita yung may gusto magtanong na maayos, ganyan. I mean, mahal, alam mo yung gets naman namin na sobrang nyo sila mahal. Pero paano naman kami na may mga nagmamahal sa amin, syempre gusto din naman namin makausap. Antayin nyo na lang mag-live yung mga Lodi Cakes nyo. Kasi for sure, ibang cast, yun din yung gusto nila sabihin, hindi lang nila masabi kasi, syempre, supporters kayo eh. Eh ako wala akong pakialam eh. Prangka kasi ako. Akala lang, akala lang.
Sumbong kita kay Kurt. Sumbong ka. Totoo naman kasi. I mean, bakit kasi kayo naghahanap dito ng hindi naman nasa live? Hindi naman kami araw-araw magkakasama. Diba? Hindi naman kami magka-live-in. Ang off na iba yung hinanap nila. I mean, okay lang. Okay lang naman na naghahanap kayo ng Lodi Cakes nyo sa ibang cast. Pero wag nyo lang spam. Kasi ano eh. Siyempre gusto din namin makipag-interact dun sa mismong sumusuporta sa amin. Parang hindi na namin nakikita kasi nag-i-spam kayo, guys. Yun lang. Tapos kapag binabara kayo, kayo paggalit. May karapatan din naman kami magalit. Tama, hindi. Okay, tapos na ako. Tapos na ba ako? Last step na to eh. Ito na yung pang pimple na. Wala naman akong pimple. Yung mga red spot lang. Tapos na ako sa moisturizer. 2 moisturizer. Tingnan mo, oily na nga na mukha ko. Mukha akong ano. Mukha akong naghilamos ng bulalo. Ilang steps ba skincare mo? Sa gabi, depende sa pangangailangan ko. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sa gabi. Sa umaga, since di naman ako nagigising ng umaga, depende kasi minsan pinagpapalit ko kung ano kailangan ng balat ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sa umaga. Jobeng, hello. Para may flavored air. Cotton candy yun. Kaya ba shoveling snow? Why? Why shovel the snow? Why don't you eat snow? Like, I think it's nice, you know? I think when it snows here in the Philippines, I will put flavored syrup in the snow. And like that. It's very nice. Ano po sa sunscreen nyo? Yung mga pinapadala sa akin, yun lang di ginagamit ko eh. Sino ba ayaw ng libre, di ba? Hindi po sensitive skin nyo. Pang sensitive kasi itong mga pinadala sa akin. So, naniniwala naman ako. Ito pang pimple naman to. Kahit walang pimple, lalagay ko sa mga namumula para hindi na siya pamuo. Ganyan. Kasi kapag binigyan nyo siya ng protective layer or binigyan nyo ng protective layer yung skin nyo, ganyan, kapag gumamit kayo ng protection, hindi makakabuo si Denzel tsaka si Grace. Ewan ko ba kay Denzel, bakit ganyan siya. So ayun, naging batang ama bigla si Denzel. Hindi naman natin masisisi yung tao, hindi kasi siya marunong maglagay ng protection. Ng protective barrier, ganyan. Ay, iba pala. Skincare pala. Skincare. Sorry. Ayan. So, nalalagyan natin ng pang-protection. Buti pa kami. Marunong kami gumamit ng protection. Hindi katulad ng isa yung batang ama dyan. Ganyan. Ay, sorry. Iba ba yan? Kung sana nagkaroon ng ano, diba? Kung sana naggumamit ng protection, ganyan. Walang subplot. Hindi gumamit protection. May subplot tuloy. Yan, nagagay tayo ng protection. Cream na ata next. Tapos na ako, te. Wala na. Dito ako nagkakaroon ng mga bumps eh. Kasi sa buhok na to. Pero hindi siya pimple, oh. Hindi siya pimple. Pero syempre, inaano natin yan. Piniprevent natin.
Hanggang ngayon, hindi siya balakubak eh. May snow sa buhok ko. Hindi siya balakubak. Sa ano to? Sa hairspray. Eh, nung time kasi na last 2 weeks ago, yung tuloy-tuloy yung shooting namin. Yung bago magpasko. Eh, yung ano, ang dami-dami hairspray nilalagay. Kasi pawisin ako, tapos malikot ako. Kapag inayos yung buhok, ako ganyan eh. Ganyan yun, di ba? Yung patilya na dito. 3 na yung patilya ko, guys. Baby shark siya. Hair mold. Uy, kadiri ka. What's that? Share mo naman experience mo sa Itbulaga. Actually, 1 month lang talaga ako sa Itbulaga. Kasi yung anong tawag doon? Yung segment na Rewind, 1 month lang siya. Actually, sobrang saya, nakasama ko yung mga Dabarkads, ganyan. Sila Main Mendoza, napaka-humble. Si Atasha Bulak, sobrang approachable, sobra. Tapos sila Liza May, sobrang okay nila. Ewan ko, nababash ako eh. Mabash ako nun dun eh. Pero wala naman akong pakialam. Hindi ko naman kasalanan na Mase wala ako, kumikita lang ako ng pera. Pero okay lang yun. In the end, meron tayong pera. Alipin tayo ng salapi. Kaya okay lang yun. Wala man sila nagigain. Kaya ganun na iniisip ko sa mga basher. Sa kakadada nila, sa kakasabi nila ng mga ganun mga bagay, mga pangbabash nila, ganyan. Wala naman sila wala naman silang nagigain dun eh. Okay lang, at least umiingay yung pangalan mo. Ay di nagkakapera ka. O sila, tonga nga. Puro ganun lang. Wala man sila nagagawa sa buhay nila. Ganun talaga. MJ Tolentino, hello po. Importante, kumikita tayo ng pera at napapakain natin ang ating mga sarili. Dahil alam natin is napakahirap talagang kumita ng pera ngayon sa araw na to, sa mga panahon na ganito. Hindi ka pa inaantok. Kakagising ko nga lang. Fresh like that. Hi, Ellie. Irene, hello. Gawin ko na kaya tong araw-araw na ganito. Mini skincare live, ganyan. Para nakakapag-catch up ako sa inyo. Sa mga naghahanap lang sa akin. Na may gusto akong kausapin, ganyan. Ba't lagi ka late nagla-live? Kasi ganitong oras lang ako gising eh. Kapag umaga kasi, hindi ako gising. Ewan ko. Baliktad ako eh. Maybe I'm very, very US myself. Feel like I'm a foreigner, you know? I think I'm not Filipino. That explains why I'm very good at English myself. Like, it's very nice being, but I'm proud Filipino. Yeah. Like, but if you think of it, the US or the Philippines, how? Kailan ka gagawa ng channel sa IG? Meron na talaga akong channel. Ay, kailangan ko din pala deodorant. Kasi hygiene is a must. It's a must. Ayan. Nalagay tayo ng deodorant. Kahit di ako maalis, naglalagay ako deodorant. Kasi gusto ko lagi ako mabango.
Tapos, maglalagay din tayo ng lip serum. Yan, sa lip serum naman. Ayan. Peptide. Mas maganda yung peptide eh. Dati, ganun gamit ko, Carmex, ganyan. Kasi nagda-dry labi ko dun. Dito lang din nagda-dry labi ko. Eh di wait ka tuwing shooting. Sakto lang. Depende. Minsan puwet ako. Minsan hindi. Pero minsan natutulog naman ako maaga. Minsan nga lang. Di ba ang ganda niya? Hindi siya malagkit. Pero pag ginawa ka mo, sobrang lagkit. Pero sa lahat, hindi siya malagkit. By the way, AZ, hello. By the way, kung gusto nyo nang makakuha ng update sa akin, guys, meron po akong broadcast channel sa IG. Ayan, doon ako nag-share ng mga thoughts ko. Mga nagbabardagulan ako doon, ganyan. Thank you so much, one, Skulls. Ano yan? Defying gravity. Ta-na-na-na. Yan. Ano pa usual na tulog mo? Umaga. Umaga ako natutulog kasi ayoko nakakita ng araw. Para kasi nga sakit sa mata. Kaya lagi ako gawa ganun, no? Kasi masakit siya. Itong ilaw na to masakit sa mata ko eh. Are you going po sa Enyo Laguna? Hindi ko pa po alam eh. Kasi may mga times na hindi naman ako kasama sa scene. Ganun kami. Kapag hindi kami kasama sa scene, wala kami. Diba? Kasi sa book 1, hindi naman masyadong na-expose si Drew. Sa book 2 lang talaga siya, or book 3 din masyado na-expose si Drew. Tulad yan, si Eman, di ba? Hindi siya pumapasok sa episode, wala pa si Eman. Kasi, nalugi yung restaurant nila. Kailangan niya magtrabaho doon kasi kulang na din sila sa crew. Tapos, na-aksidente pa yung tatay niya, di ba? Paano pag umaga shoot nyo? Umaga naman talaga yung shoot namin. May mall show po ba kayo? Siguro, hindi pa namin sure. Nagtitaping pa rin kami. Pero kahapon, nagtaping sila sila Eman, ganyan, sila JJ, sila Kiefer. Alam mo na ba backstory ni Drew? Yes po. Inaral ko po si Drew talaga. Inaral ko yung backstory niya, habits niya, yung family tree niya. Ganun naman sir kapag magpo-portray ka ng isang character, you need to learn about your character. Kung saan sila nagmula, ano pa naging problema. Mga ganon. Ganun naman kasi talaga. Hindi naman pwede kami umarte ng hindi namin alam yung ipo-portray namin. Sino muna kapatid ni Drew? Basta may babae siyang kapatid. Tapos, chess master, yung niya, nanalong chess. Basta champion siya sa chess yung nanay niya. Tapos yung tatay niya, businessman, na naging bading, na sumama sa bading din, sa lalaki. Kaya naging breadwinner si Drew. Siya na yung tumayong tatay ng pamilya. Tapos, nakalimutan ko yung pangalan nakalimutan ko yung pangalan nung kapatid niya Mamaya, balikan natin yon. Tapos, yun yung reason kung bakit nabalo yung nanay ni Drew. Kasi, yun nga, sumama sa bading yung tatay. Tapos, yung utang, actually, wala namang utang si Drew.
wala namang utang si Drew talaga. Di naman siya dapat magsusugal. Nagkaroon lang siya ng ganong habit kasi yung tatay niya, pinangalan kay Drew yung yung mga utang niya. So napangalan kay Drew yung utang niya. Ay, yung utang ng tatay niya. Tapos, actually, dahil sa sugal, nakakabayad si Drew. So nawala yung yung essence ng pagsusugal kay Drew. Kasi kapag essence ng pagsusugal, di ba, you need to be a risk taker para makapagsugal ka. Pero kasi kay Drew, dinadaya niya yung mga baraha. Bye, Astrahana. Thank you so much for watching my live. Ayun. Kaya, ayun nga, parang nakakabawas-bawas siya. From 30 million na utang ng tatay ni Drew, naging 8 million na lang. Kakasugal ni Drew. Kasi nga, dinadayan niya nga yung sugal. Kaya siya nagsusugal. Nung tinanong ni JJ, bakit nga ba nagsusugal si Drew? Ang sagot ni Drew is, parang, nagsusugal ako para makabayad ng utang. Kaya ayun, nangyari nun, 8 million na lang utang niya, pero hindi niya ina-expect na nadadagdagan pa rin yung utang niya. Kasi hindi niya alam, kahit wala na yung tatay nila sa poder nila, nakakautang pa rin siya. Pang date ata nila ng bebe niyang lalaki din, ganyan. Kaya nagkaroon ng homophobic remarks si Drew dahil sa tatay niya. Siguro kung hindi nangyari sa alternative universe, hindi nangyari yung ganun part sa family niya, matatanggap niya si Kit and Mayo. Pero hindi parang nung nangyari sa buhay niya yun, syempre nagkaroon siya homophobic remarks, diri na siya kay Kit. Sa bukto to diri na siya kay Kit tsaka kay Mayo. Pero supposedly, matatanggap din naman niya. Tapos yun nga, babalikan natin sa 8 million na utang ni Drew, hindi niya alam padagdag, doon niya mamimit si Ram. Tapos, bibigyan ng parang ipe-pressure niya si Drew magbayad ng utang kasi may mga loan sharks na involved. Tapos, yung batang parang binantaan ni Ram na gagalawin or mapapahambak yung kapatid ni Drew kapag hindi siya nakabayad ng utang, ganito, ganyan. May mangyayari masama sa sister niya. Kaya ginawa niya, yun, doon na pumasok yung trader niya yung buong section A. Kahit labag naman sa kalooban niya. Pero kasi kung isipin mo, sino ba pipiliin mo? Sino mas importante sa'yo? Pamilya mo o kaibigan mo? Pero kasi doon sa point na yun, sobrang mapagmahal si Drew sa pamilya eh. Mahal na mahal niya yung sister niya, mahal na mahal niya din yung mama niya. Kaya ginawa niya yung best niya para yun, gawin yung kaya sinesend niya yung picture at location ni JJ kay Ram. Ayun. So, ang nangyari nung part na yun yung nagirasan ko bakit Tinraider Section E. Tapos sabi nga ni JJ doon, di ba na, baka hindi niya na kaya magpatawad. Pero, yun nga, nangyari doon, ang nakakaalam talaga ng storya ni Drew is si Blaster, yung nag-iisang best friend niya. Kasi sa kanya lang nakakapagsabi ng problema pero hindi nila pinag-uusapan in public. Pero si Drew, pinagkakatiwala niya yung story niya kay Blaster. Tapos yung sa nangyaring sa nangyari kay Drew tsaka kay Ram na about sa loan sharks ganyan-ganyan, ang nakakaalam lang nun si Rory tsaka si Sam Shuf tuloy. Si Rory tsaka si Edrix. Kaya ang unang nagtanggol kay Drew is si Blaster, si Rory, tsaka si Edrix. Ayan. Pinagtanggol. Kasi alam nila kung bakit may rason Kaya hindi lang naman nangungutang or nagsusugal si Drew dahil gusto niya lang So kumbaga, kung isipin mo, may tragic na story or backstory sa lahat ng ulupong is si Drew talaga. Kaya yun. Matatanggap kaya si Drew ulit sa section E. Matatanggap yan. Kung nabasa niyo yung book, matatanggap yan. Matatanggap ulit. Kasi maintindihan maintindihan ni JJ yan Maintindihan ni JJ yung hirap na naranasan ng Drew. Kung bakit siya nangungutang, ganyan. Kalimutan ko yung pangalan ng kapatid ko. Nasa dulo na ng dila ako Spoiler ka Ate, hindi ako spoiler. Sinasabi ko lang kung ano yung nasa libro. Nagbabasa ka ba? Pasensya na kung hindi ka nagbabasa Give me chance, ma'am. Sayang. Lalabas ko lang yan. Si Marian nga. Yan, si Marian pala. Ate, paano naging spoiler yon? Kasi nasa book 3 na yun Anong gagawin ko? Wala pang book 3 me. Walang physical book pero may Wattpad version book 3 natin.
Kasi ganun kami guys. Aaralin mo yung backstory or yung story ng ano mo. Yung story ng character mo para ma-portray mo siya na maayos. Kasi ang initial plan ko kasi for Drew talaga before yung adaptation or mag-start yung adaptation is sa book 1, parang alam ko na yung marami akong utang na to ganyan. Gusto ko umaarte yung eyes ko na malungkot yung tragic yung story ko. Pero nakangiti ako palagi. Pero kasi kung isipin mo, nagkaroon ng major adjustment. So, ang nangyayari kay Drew is magiging relief siya ng lahat. Siya yung magiging pahinga ng lahat sa mga scenes na sobrang heavy, ganyan. Siya yung nakakatawa. Siguro ganun. Ganun yung bala ko for Drew. Kaya kumbaga, ikukumpara ko si Drew kung magkakaroon ako inspiration for Drew. Ang magiging inspiration ko si Thanos ng Squid Game. Hindi yung nagdadrugs Yung parang happy-go-lucky. May rason si Thanos. Hindi sumali siya ng Squid Game. Hindi dahil gusto niya magkapera. Gusto niya lang magkaroon ng recognition from mama niya na gusto niya maging proud yung mama niya sa kanya. Same as nakita ko parang may similarity sila ni Drew na carefree, ganyan, go with the flow, masayahing tao, kasi gusto niya maging proud sa kanya din yung pamilya niya, gusto niya mabuhay yung pamilya niya, gusto niya may nakakain sila, ganyan. Kasi nakikita ko si Drew na parang tinapay na lang hawak niya, i-share niya pa sa magulang niya o sa pamilya niya kahit di na siya kumain. Ganun siya kapag mapagmahal. Kaya isa ding loyal si Drew talaga, sobrang loyal. Kaya na-imagine nyo, tinitingnan ko din na parang, bakit wala nga bang girlfriend si Drew sa libro? Feeling ko kasi, wala siyang time doon kasi kailangan niya maging man of the house So, wala na siyang time talaga para doon. Pero may scene doon na may mga scene doon na gago din si Drew doon sa mga babae. Parang may mga ganung part. Tama rin kasi para di akalain ni Jane na mag-trader si Drew at one point. Yun yung gusto ko imply sa Since sa adaptation, matagal pa yun. Di nga natin sure kung magkaka-book 2 or book 3. So, yun. Pero kasi, di ko nga din alam kung i-input yun yung backstory ni Drew. Pero yung subplot ni Drew, sobrang lungkot. Kasi ako nung binabasa ko yun, sobrang sakit. Parang, shit, grabe naman. Kasi nung una ko nakikita, parang isang sira ulo din doon. Ulupong na ulupong talaga Pero may rason. Gets mo? Parang kung siguro ang gagawin na alternate world, yung mga hindi nangyari sa past ni Drew. Hindi gagawin ni Drew magsugal, mangutang, maging homophobic, o magkaroon ng homophobic remarks kila Kit and Mayo. Diba? Pero syempre, ganun yung naranasan mo Syempre, hindi mo siya maiintindihan. Kaya yun. Actually, di din naman kasalanan ng papa niya Kasi supposedly, parang iisipin mo din naman, finalo lang naman ng papa niya yung yung nararamdaman niya. Yung parang he followed his heart, parang ganyan. Supposedly, hindi din kasalanan ng papa niya. Ang naging kasalanan ng papa niya, bakit sila iniwan ng ganun? Na ang daming utang, na bakit iniwan na kung saan naghihirap na sila, ganyan. Kaya nagkaroon ng mental breakdown yung nanay niya, nabaliw Ayan. Tapos, it explains why then yung sa mga di ba, isipin nila. Kasi sa adaptation, may nakareceive ako na, na, bakit may mga ginto-ginto si Drew. Ate ko, tanso lang yun. Ate ko, tanso lang yun. Siyempre, di ba? Paano ka makakapangloko ng tao? Kung wala kang mga, akala nila, scammer ka, ganyan. Siyempre, dapat, kasi isipin mo din kapag may ginto-ginto or may kunwari fake golds ka, ganyan-ganyan, baka hindi nila isiping scammer ka, nagloloko ka ng tao para makakuha ng pera. Hindi, di ba? Kaya siguro may ganun si Drew. Grabe siya sa tanso. Ate, kasi nag-green na yung kwelyo ko dun sa hindi ba tanso yun? Nangangalawang na yung tanso yun In a scale of 1 to 10, gaano ka po kahirap i-portray si Drew? Actually, hindi siya mahirap i-portray yung story ni Drew. Pero kasi, ang pinakamahirap sa akin is, part ako ng LGBT, alam niyo yan. So ako, gaganap bilang homophobic na tao, or may homophobic remarks. Mahirap siya para sa akin in a way na, hindi ko pa siya na-experience na ako yung magkakaroon ng homophobic remarks, isa akong parte ng LGBTQ, diba? So, iisipin mo din yun na, mahirap. Pero kasi, as an actor, kailangan mo ihiwala yung sarili mo.
Kailangan mong ihiwala yung sarili mo sa karakter na ginagampanan mo. So, yun, dapat, at the end of the day, si Drew, si Yan, yan. Ganun. Kasi kapag hindi mo nahiwala yung karakter mo sa sarili mo or na-adapt mo yung karakter mo, ibang acting. Kasi ang daming mga artista minsan, di ba kunwari yung kay Jeffrey Dahmer, ganyan, nababaliw, ganyan, kailangan ng therapy. Kailangan mong iwala yung sarili mo sa karakter mo. Kaya ang pag-ano ko talaga ang preparations ko for Drew, tumambay ako sa kali talaga. Tumambay ako sa mga, as in, naging tambay ako. Kaya ako nakukuha yung mga nuances na, ang asim mo, JJ, asim. Yung mga bardagol na gano'n, yung mga kanal na humor. Kasi inaral ko yun, guys. Inaral ko yun. As in, inaral ko yun yung preparation ko. Tumambay ako. Tapos nagkaroon ng mga tropang hindi, mga influencers. Yung mga ano lang. Yung mga wala, hindi naman kilalang tao, pero pero solid, ganyan. Naging kaibigan ko din sila ngayon. Pero nakatulong sila sa akin na, okay, ganito pala kapag kanal humor. May mga ganon. Kasi di man ako kanal humor dati Ano lang ako, sakto lang. Saktong kanal humor. Ngayon parang squatter. Parang, hindi naman, wala naman ako against sa squatter. Parang squatter type of humor na, na, hindi natatakot magsabi ng totoo. Like, bakit pinapakain mo ba ako? Binabayaran mo ba yung kuryente ko? Ganon, binapayaran mo ba yung bills ko? Mga ganong nuances na kailangan mong i-adapt. Kasi, bilang Section E, bakit nga ba nalagay Section E? Kasi gago ako Hindi naman lahat Pero kay Drew, gago ako Diba? Mga ganong part. Ano pala yung memorable na scene sa book para sa'yo? For me, pinaka-memorable is yung subplot ni Drew. Para sa akin sa book, sa adaptation hindi ko pa alam kasi hindi pa tapos. Drew, ba't ka nag-try sa book 3? Ate ko, kaka-explain ko lang kanina, te. Kasi kung isipin mo din, kung ako ilalagay nila bilang Kit or Mayo, wala na din yun Parang, asa na yung challenge doon? Para kasing isipin mo, kaya ka nilagay sa ganitong part of character or sa ganitong character para mag-grow ka as an artist. Kasi di ka lang naman dapat nag-stick sa comfort zone mo Dapat you think outside the box. Dapat you experience things outside the box para matuto ka. Ganun yun Kasi ako, ang plano ko lang naman talaga, kasi it gets tired na sometimes, di ba? Puro bading yung mga roles na ginagamparan ko. Sa The Purge, bading ako. Tapos sa My Zombie, bading ako, ganyan. Sa Anak ni Mayor Manalo, bading ako. Syempre, mas nakakatuwa naman kung may iba, di ba? Kung magkakaroon tayo ng iba. Yung ibang nuances na matututo tayo. Kaya okay na din sa akin na naging Drew ako. Kasi for sure, sabi ko sa sarili ko, bibigyan ko ng justice si Drew. Suggest maganda sound pa ultrasound friend ko tomorrow. Anyway, sige, itapat mo na lang sa chan niya yung kaya di kita mahigitan sa boyfriend, ganun na lang. Maganda din yun. Kaya episode 2 bukas. Friday bukas, diba? Yung takbo pang Naruto nasa script yun na sinadya mo. Adlib ko yun. Kasi, wala ganun ako May mga bagay. May intrusive thoughts kasi ako, hindi ko siya mapigilang ilabas. Yung sa asim mo, JJ, adlib lang din yun. Kasi wala yun sa libro. Wala din sa libro, wala sa script. Yung takbo ni Naruto, wala din yun sa script. Yung patalon-talon ko, kasi masaya ako nang binigyan ako pagkain ni JJ. Nung, ako naman, asan na yung akin, yung ganyan. Tapos binigyan ako, yung mga doon, adlib yun.
Kasi gano'n naman acting is reacting. Yun yung natutunan ko kay Miss Carla. Kasi sabi niya, guys, actually, acting is reacting. Kapag nag-acting ka, you should react. Parang gano'n. Kasi mas magandang natural Kaya nakikita niyo yung parang hindi naman ako maarte. Parang natural lang na natural na. Diba? Yung uy gagi, may pagkain sa labas. Ano yun? Nasa script yun. Pero yung takbo, yung kuha ng pagkain, wala. Wala. Pero yung uy gagi, wala yun. May pagkain sa labas lang yun. Sabi ko, syempre lagyan natin ng flavor. Gawin natin medyo gago, ganyan. Meron din, madami pang scene na, nagiging Naruto ako bigla. Naging Hokage ako. Kasi 'di ba kung isipin mo nung high school nga Nung high school 'di ba, bet na bet ng mga tao si Naruto ganyan. Tapos meron pa ako hindi na i-play kasi wala akong bat and body na panyo. Yung ganun. Gagawin ko 'yun kapag meron akong bimpong ganun. Sa isang scene, tatry kong gawin. Ganun na. As na. Mahirap po ba maka-act ang ibang cast? Hindi, magaling sila. Sobrang nagko-compliment kami together, kaming lahat. Kaya okay yun O yung sa bench na towel. Tahimik ng Discord Di kita mahigitan sa boyfriend mo. Hindi na kayo nag-act Banding nyo na yun. Actually, banding na din namin yun. Wala kasi naman even outside, nag-hangout naman kami together. What type release bukas? Hindi ko na sure Baka yung same time din na nag-release yung episode 1. Umaga, ganyan. Siguro ganun. Hindi ko sure Kung alam ko lang, hindi sinabi ko na, di ba? O siya, anong oras na at ako'y naglalaro na. Bye guys. Maraming salamat sa chika. Baka bukas ulit kapag nag-skincare ako or mamaya ulit pag nag-skincare ako, chika ulit tayo. Bye. Pero nag-update ako guys kung gusto niyo ng mga kulitan, ganyan, barudagulan. Meron akong broadcast channel sa Instagram at yan yung Desus, ayan. Para updated kayo kung kailan ako magla-live or kung gusto niyo lang mag-react, ganyan, gusto niyo tumawa. Ayan. Bye. See you later. See you later. Bye guys. Bye Skulls. Thank you so much for always watching my live and for always supporting me. Thank you. Bye.